Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Meron na naman po tayong panibagong tutorial. Ang topic po natin ngayon ay kung paano gumawa ng tracing letter sa Microsoft Word. Tara, simulan na natin! First, mag-download po muna tayo ng tracing font sa Google. Type lang po natin Dashline font. Then lalabas po yan, enter. So, pagka-enter po natin, yung nasa unahan po, kasi po yan ay free to download. Scroll down po tayo, and then makikita po natin dyan yung Trace ABCD, and then Letters for Learners. So, select po natin yung Letters for Learners kasi dyan po maraming dotted. Yan, yung dotted letters po. And then, select po natin yung download button. And then, sa baba po makikita natin downloading. And then, pag natapos na po siyang ma-download, i-click nyo lang po yung arrow up. And then, ayan, and then open. So, pagka-open po, pili lang po tayo. Open natin. And then, install. Kung yan po yung gusto natin na font. Ayan. So, wait lang po tayo. Pag na-install na po siya, close po natin. Then, next po, yung print clearly. Kasi yung print clearly po, yan po ay dash. And then, download. Ayan, sa baba. Loading siya. And then, up. And then, open. And then, pili lang po ulit. Ayan, naka-dash. Install. Wait, and then X, close, scroll down, and then select po natin yung learning curve kasi hinahanap po natin yung cursive. So, learning curve dash. So, download button lang po ulit, click lang natin, download sa baba, and then up. Pagka-up po, open ulit. Then, hanap lang po ulit. Piliin natin yung hinahanap natin. So, ayan. And then, install. And then, close. Then, close. And then, close po natin yung website. So, open lang po natin ang Microsoft Word kasi dito po tayo mag-create ng ating tracing letters. So, magagawa po tayo dito ng borders muna para pantay-pantay po. So, page layout or layout, page borders, box, and then style po natin ay line, and then okay. And then, ayan na po, meron na po tayong borders. And then, mag-insert po tayo ng lines. Insert, shapes, and then line. And then, i-drag po natin doon. Susukatin natin, so para pantay. So, ayan. And then, copy-paste lang po natin. Ctrl-C and then Ctrl-V. O kaya naman po ay Ctrl-D para po ma-duplicate natin siya. Ayan. And then, i-drag lang po natin. Ilipat natin para matansya po natin yung space po na kailangan natin. Itong tutorial po na ito ay very useful po siya sa kindergarten or sa preschool teachers po. So, ayan, kung gagawa po tayo ng activity sheets natin, tayo po yung gagawa ng sariling activity para ipamigay sa mga bata. So, pwede po natin gawin yan. So, para makopy po lahat yung ating sinelect na letters, so, i-press or i-hold lang po natin yung control key o kaya yung shift key. So, habang naka-hold po yun, kiniklik po natin siya. Ayan. And then, format po natin siya. Ayan. Click ulit. Red. Kasi po, diba, pag mga kindergarten or preschooler, so, meron pong red line sa gitna yung kanilang paper, yung mga sheets po na ginagamit nila.
Especially po kapag nag-trace po sila ng letters. So, yun po yung ginagawa natin ngayon. So, ayan, we're done. And then, select all lang po ulit natin. And then, format po tayo. And then, select po natin yung group. So, yung purpose po ng group is para maging isang object na lang siya. Para kapag nag-insert po tayo ng text, hindi po siya gagalaw. So, ayan, ganyan na po itsura niya. So, ngayon naman po, mag-insert naman po tayo ng text. So, insert text box and then draw text box. So, tayo na po ang bahala kung hanggang saan po yung tansya natin na kakasya yung letters. So, pag nag-insert po ng box, shape, fill, no fill, shape, outline, no outline. So, para makita po natin yung ating lines. Then, type na po tayo. Example po yung alphabet natin. A, B, C, D, E, F, G. Home, and then font. So, i-select po natin yung letters for learners dots. Kasi po yung hinahanap po natin is yung dotted tracing letters. So, expand po natin para magkasya siya doon sa ating ginawang writing lines. So, ayan. So, para ma-adjust po natin, control arrow up lang po. Ayan. So, ayan. Control arrow up or down. And then, copy and paste. Or, Control D para ma-duplicate po. And then, highlights natin. So, sa fonts ulit tayo. Click naman natin yung print dash. Kasi ang kailangan po natin ay yung dash tracing letters. And then, copy po ulit, paste. Repeat lang po natin. And then, highlights. Then, font ulit. Hanapin naman natin yung learning curve dotted. Ayan. Kasi yung cursive po yun. Ayan. So, dagdagan po natin ng isa para meron siyang example, yung Mama A, Baby A, Mama B, Baby B. Ayan. Dagdagan po natin. Ayan. So, ayan po. So, kung sa tingin po natin ay okay na siya, pwede na po natin siyang i-print. So, ayan. I hope nakatulong sa inyo ang video tutorial na ito. Thank you for watching and God bless!